Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa susunod na yugto, nagtipon ng lahat, mga mandirigmang may hawak ng kani-kanilang espada, kumikislap sa ilalim ng araw na tila nagbabadya ng digmaan, ang bawat hampas ng bakal na humihiwa sa hangin ay nagiging musika ng disiplina, isang awit ng pokus at determinasyon, sa kanilang mga mukha, mababanaag ang apoy ng pagnanais, ang tahimik na panata na sila'y handang mag-alay ng dugo at pawis. Nasa harapan nila ang instruktor, tinig na umuukit sa kaluluwa ng bawat isa, sila'y napili, sila'y mga kandidato ng karangalan, ang magiging Knights of the Realm. Ngunit mariin niyang ipinaalala, ang pagiging kabalyero ay hindi lamang titulo, ito'y sining ng labanan, estratehiya, at walang hanggang disiplina, ang daan patungo rito ay mabangis, sapagkat kinakailangan nilang maging elite, mga mandirigmang kayang durugin ang sinumang kabalyero na hahadlang, tanging ang mga may tapang na magpatunay ng kanilang pagiging espesyal ang makakatawid sa pintuan ng kapalaran. Sa gitna ng arena, nakatindig ang isang dambuhalang bato, isang pagsubok, isang sagisag ng kanilang hinaharap, isa-isa silang haharap dito, at gamit ang espada, kailangan nila itong basagin, humakbang si Vigor, bawat galaw ay puno ng puwersa, bawat hinga ay tila huling pagkakataon, ibinuwis niya ang lahat ng lakas, itinutulak ang sarili sa hangganan, sinusubukang wasakin ang batong humahamon sa kanyang kapalaran. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, ipinaliwanag ng instruktor ang lihim ng akademya, 6 na antas, bawat isa'y kurikulum na nakabatay sa kakayahan, kung mas mataas ang talento, mas malawak ang pintuan ng mga teknik na ipinagbabawal sa mahihina, ang Moonsword, nakalaan sa 3 antas, ang Wipang Magic, isang kapangyarihang nag-aangat sa tao sa una. Ngunit nang lumipat ang pokus, lumitaw ang kabiguan ni Gerayon, paulit-ulit na hampas, paulit-ulit na sigaw ng espada. Ngunit nananatiling buo ang bato, sa kabilang panig, si Nelan ay walang kahirap-hirap na nagtagumpay, isang malinaw na agwat sa kakayahan, isang paalala ng kalupitan ng kapalaran. Sa harap ng lahat, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng instruktor, tanging ang mga nakakabisa ng parehong eskrima at mahika ang makakaakyat sa tugatog ng elite, wala siyang halaga sa pangkaraniwan, walang puwang para sa katamtaman, ang kanyang hamon ay matalim, sinumang nagnanais matuto ng pinakamataas na teknik ay dapat munang maging malakas, sapagkat ang lakas ang tanging susi sa kalayaan. At sa huli, pinaalalahanan niya sila, ang pagpapatunay ng lakas ay hindi isang pagpipilian, kundi isang utos, sa mundong ito, ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito'y pinapatunayan, muli at muli, hanggang sa huling hininga. Humakbang si Aster, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang isang naglalagablab na pulang aura. Tila apoy na bumabalot sa kalangitan, ang enerhiya'y dumaloy na parang baha, bumabalot sa kanya at sa espada niyang kumikislap na parang kidlat, sa isang iglap, iwinasiwas niya ang tebak, isang hampas na nagdulot ng dagandong, at ang dambuhalang bato ay nabasag, nagkadurog-durog na parang abo sa hangin. Ang epekto'y nakabingi, nagdulot ng panlalambak sa lahat ng naroroon, tahimik na kumalat ang takot, isang malamig na hangin na dumampi sa kanilang mga puso, ang instruktor, nakamasid, ay nagpakita ng malinaw na pagsang-ayon, tinig na puno ng paghanga, ang pagtatanghal na iyon ay antas na dapat pagsikapang marating ng lahat, ngunit sa mga mata ng ibang tagasuri, bakas ang inis, ang selos na kumukulo, nagtatanong kung paanong naging posible ang ganoong kapangyarihan. Sa itaas, isa pang instruktor ang nakamasid, kasama si Mimir. Sa kanyang tinig, kinilala niya si Aster bilang ang sikat na may dala ng 7 winged emblem, ang kanyang talento'y napakalaki, at ang madaling pagkasira ng mahiwagang Holijing Bakal, na katumbas ng isang golem, ay patunay na si Aster ay isang tunay na espesyal na nilalang. Ngunit binalaan din niya, ang nakatagong potensyal ng 7 wings ay higit pa sa kasalukuyang nakikita. Kung siya'y makukontento, sa bandang huli ay lalamunin siya ng dragon na naninirahan sa loob ng akademya. Lumipat ang eksena, magkasamang naglalakad sina Aster at Vigor. Ang kanilang usapan ay parang bulong ng kapalaran. Nagmuni-muni si Vigor sa ranking system, napagtanto na kahit nakapasa na sila sa eksamen, patuloy pa rin silang sinusubok, ang mga kabalyero ng kaharian, aniya, ay lubhang nahuhumaling sa meritokrasya, henerasyon matapos henerasyon, mula sa ika-6 na antas, tanging sina Aster at Noland ang nakakuha ng mataas na ranggo, inilagay sila sa unahan mula pa sa unang araw. Nakinig si Aster na may mahinang ngiti, batid ang katotohanan ng sistema,
Naalala niya, maliban kung ang isang tao ay umabot man lang sa ikalawang antas, hindi siya kailanman magiging kabalyero ng kaharian, kaya't hinikayat niya si Vigor na sumulong, humabol, at huwag tumigil, bamantong hininga si Vigor, bakas ang paghanga, at sa tinig na may halong pilyong tiwala ay sinabi, matigas ka talaga, boss. Ngunit si Aster ay nagpakita ng pagkayamot, nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pagtawag sa kanya ng ganoon, hindi agad tinatanggap ang titulo. Si Vigor, nakangisi, samandal na parang bata ngunit mapilit, sinabing huwag magkunwaring nakalimot, ipinaalala niya na si Aster mismo ang nagpahayag ng kanyang hangarin na wasakin ng Elmheim, ang mga salitang yun ay hindi basta binawi, maraming tao ang naniwala, inilagak ang kanilang pag-asa sa kanya. Iniisip na kaya niyang baguhin ang kalunos-lunos na sitwasyon. Dahil doon, pinas siya ni Vigor na kumilos bilang tunay na leader, sa kanyang boses, may pag-asang kumikislap, para bang ibinabalik si Aster sa papel na hindi niya sinasadyang nilikha para sa sarili, mahigpit niyang hinawakan ng balikat ni Aster, at sa ngiti na puno ng tapang ay mungkahi, sabay nating tapusin ang Elmheim. Ang mga salita ni Vigor ay may dalang pakikisama at determinasyon, isang paalala na hindi nag-iisa si Aster sa laban, tumugon si Aster ngiti na mahina ngunit puno ng loob, isang ngiti na nagkukubli ng mabigat na pasya, sa kanyang isipan, nagkakaisa ang mga pangarap at pangamba, kung yun ang landas, kailangan niyang lalong lumakas, lampasan ng sariling limitasyon, ang bigat ng ambisyon ay parang batong nakapatong sa kanyang dibdib, ngunit yun din ang humuhubog sa kanyang tibay. Ngunit biglang naputol ang tensyon, isang kakaibang tunog mula sa tiyan ni Vigor. Gutom ang sumekop sa sandali, sa halakang may halong reklamo, inamin niyang bago ang lahat, kailangan muna nilang punan ng sikmura, sapagkat sa sobrang gutom ay tila hindi na siya aabot sa hapon ng pagsasanay, ang pagmamadali ay lumipat mula sa ambisyon tungo sa mas agarang pangangailangan. Habang naglalakad, napansin ni Vigor ang kakaiba. Sa harap ng isang silid, nagtipon ng maraming taga-suri, sabik at naguguluhan. Nilapitan niya sila, tinanong kung ano ang nangyayari, kung bakit nakatayo lamang ang lahat. May bahid ng kuryosidad at bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Ang mga taga-suri, nag-ugalyan, at tinawag si Aster. Sa kanilang mga boses, may pananabik, may bigat, para bang may mahalagang mangyayari. May kumilala sa pagdating ni Aster, nagsabing sa wakas ay narito na siya, lalong bamigat ang kapaligiran, lalo nang nabanggit muli ang pangalang Elmheim, sa loob. Isang eksena ang ipinakita, isang taong tahimik na kumakain ng tinapay, hindi naapektuhan ng tensyon sa labas, sa kalmadong tinig, kinilala niya ang pagdating ni Aster, sinabing dahil nagtagal siya, nagpasya na silang magumpisa nang wala siya, ang katahimikan nito ay tila kabaligtaran ng ngalit na bumabalot sa paligid. At mula sa kanyang bibig, sumulpot ang salitang kuya, nanlamig si Aster, gulat na parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib, naroon ang kanyang pinsang si Julius, at katabi ang nakababatang kapatid na si Lillian, ang kanilang presensya ay agad nagbago ng tono ng eksena, parang biglang lumalim ang gabi. Si Vigor, balisa, sumandal kay Aster, pabulong na nag-react sa pagbanggit ng kuya, may takot sa kanyang tinig, sapagkat kung narito si Julius, maaaring naroon din ang isa pang mapanganib na figura, ang kanyang pagkabalisa ay nagbubunyag ng mga nakaraang karanasan, ng reputasyong nakakatakot. Kinumpirma ni Aster ang hinala. Mahinahong sinabing yun nga ang iniisip niya, ang kanyang ekspresyon ay kontrolado, ngunit sa ilalim nito'y may tensyon, may pawis na damaloy sa kanyang mukha, isang tahimik na pag-amin na hindi magiging madali ang pagtatagpong ito. Habang nakatitig siya kina Julius at Lillian, bamigat ang kanyang isipan sa mga detalye, si Julius A. Blamheim, pangalawa sa linya ng paghalili sa pangunahing pamilya, figura ng kapangyarihan at impluensya, katabi niya si Lillian, ang nakababatang kapatid, sama-sama silang kilala bilang kilabot na magkapatid na tyrant, pinakamasama sa pamilyang Blamheim. Dahil dito, agad na sinabi ni Aster sa kanyang sarili dahil sa nalimutan niya ang dalawang malupit na magkapatid na ito maliban ni Gerayon at Darius. At mula sa labi ni Lilians, sumulpot ang nakakalamig na ngisi, sa tinig na puno ng pang-uuyam, nagkomento siya sa ganda ng mukha ni Aster, mariing ikinumpara ito sa tinatawag niyang walang silbi at pangit na kapatid na nasa tabi nila. Sa gitna ng silid, lumitaw ang nakapangingilabot na tanawin, sina Lilians at Julius, nakapatong kay Gerayon, sa pilitang nilalagyan siya ng bakal na maskara, ang kanilang mga paay nakadiin sa kanyang katawan habang siya'y dumadaing sa sakit, bawat sigaw ay parang kalampag ng mga tanikala sa kaluluwa ng mga nakasaksi,
ang eksena'y nagdulot ng pagkabigla, sindak, at malamig na katahimikan sa paligid. Si Vigor, nanginginig, ay nakakita ng kilabot sa kasuklam-suklam na maskara. Si Aster, mariin ang tinig, kinilala ito bilang Iron Shack, isang kasangkapang parusa ng Elmheim, ginagamit upang durugin ang katawan at espiritu ng tao, isang mekanismo ng pagpapahirap na walang kapantay. Tumingala si Julius kay Gerayon, tinig na puno ng paghamak, inamin niyang kahit inakala niyang si Gerayon ay isang spoiled na anak ng Lenarama Minor, ngayon ay napagtanto niyang may kaalaman pala ang bata, ngunit sa ilalim ng presyon, patuloy na dumaing si Gerayon, pawis na tumutulo sa kanyang mukha habang lumalala ang sakit. Hinamak ni Julius ang kanyang pangalan, tinawag na nakakahiya ang pagiging ika-6 lamang sa ranggo ng mga estudyante, sinakmal niya ang bibig ni Gerayon, ipinakita ang pagpapahirap bilang baluktot na kabaitan, isang huwad na pagtutulak mula sa nakatatandang kapatid upang magsikap pa, sa kanyang tinig, malamig na utos, ang pagkain, tubig, at sariwang hangin ay gantimpala lamang sa ilalim ng mga kondisyong ito. Sinumang hindi makaalis sa maskara ay haharap sa kamatayan. Ang pahayag na iyon ay nagpalalim ng takot, parang anino na bumalat sa lahat ng naroroon. Di nagtagal, dumating ang mga nasasakupan ni Julius, bawat isa'y may suot ding bakal na maskara. Si Vigor, nauutal, nagtanong kung ano ang nangyayari, sapagkat lahat sila ay tila nilamon ng parehong aparato. Si Julius, nakangisi, itinuro ang kanilang mabangis na titig, parang mga halimaw na nagmula sa dilim. Iniutos niyang kilalanin sila bilang nakakataas, lalong bumigat ang kapaligiran, lalo niyang kinutya ang sitwasyon, hinikayat si Alphen na humakbang at ipakita ang kanyang mukha, tinawag niya ang sandali na isang emosyonal na pagkikita muli. Si Alphen, puno ng galit at sama ng loob, tumugon na parang apoy na kumakawala sa bakal. At sa gitna ng tensyon, isang batang babae ang pumasok, suot din ng bakal na maskara, agad siyang napansin ni Aster, at ang kanyang puso'y nabalot ng pagkabigla. Si Julius, nakangisi pa rin, nagkomento kung gaano na siya nagbago, saka ipinahayag, ito ay si Alphen, ang kapatid ni Aster. Agad siyang nakilala ni Aster, at ang galit ay sumiklab sa kanyang dibdib, inilabas niya ang espada, nilamon ng puot, habang si Alphen ay tumingin sa kanya na may pag-aalala sa kabila ng kanyang kalagayan. Si Julius, hindi natitinag, ngumisi at naglatag ng ilang bakal na maskara sa harapan nila, mahinahong sinabing sapat ito para sa lahat. Ang kanyang tinig ay parang lason, isang malupit na pagtanggap, isang paanyaya na mag-relax habang bumubukas ang kalupitan. Katabi niya si Lillian, kapareho ang masamang ngiti, at ang buong grupo, natutulala, nalulula sa nakakikilabot na realidad na nakaharap sa kanila.